Hallelujah! Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat na tayo po ay may panibagong buhay. Gumising pa po tayo ngayong umaga. Another day to celebrate and to thank God for all the things that He has done in our lives. Amen. Kaya samahan niyo po ako sa umagang ito. Tayo po ay mananalangin at magbibigay ng pasalamat sa ating Panginoon. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name, O Lord, sa umagang ito. Napakabuti mo, Ama. Ikaw ay tapat, ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Thank you, Father God, for your mercy and your grace this morning na kami po ay nagising, Panginoon, tumitibok ang aming puso, panibagong umaga, panibagong araw, na inilaan niyo po sa bawat isa. A beautiful reminder that you are not finished with us yet, Panginoon. Marami pa po kayong inihandang magagandang bagay sa bawat isang naririto. Thank you, Lord. And Father, before we come into your presence and into your worship, Lord God, we ask, Father God, for forgiveness for all the sins that we have done against you. Patawarin mo po ang bawat isa sa lahat po ng aming mga nagawa, mga nasabi namin, Lord, yung mga naging motibo po ng aming isip at puso, mga nilakaran po namin, Lord, yung mga pagkagalit namin, even, Lord, yung hindi namin pagpapatawad sa aming kapwa and to ourselves, Lord God. Forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan, sa lahat po, Panginoon, ng aming mga nagawa, sinasadya man o hindi, na hindi po nagbigay ng glory sa iyo, Lord God. Forgive us, Lord. Forgive us. Cleanse our heart right now, and we welcome Holy Spirit in this place na patuloy kang kumilos, patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay nakakapaglingkod pa sa iyo, na kami ay nakakadalo sa banal mong gawain, nakakapakinig kami ng mga salita mo, mga aral mo, O Lord, through the lives of our pastors, Lord. Thank you, Father God, sa mga instrumento na patuloy mong dinadala sa aming buhay, mga preachers, mga fellow brethren na nagpapaalala, nag-encourage, Lord, na there is hope. You are our blessed hope, Father God. You are our Father, you are our God, you are our Savior, Jesus, the name above all names, the name that heals, the name that provides, the name that saves. There's no other name but your name alone, Father. Thank you, Father God. At nawa, Panginoon, manguna po kayo sa aming pag-aawitan, kayo po ang manguna sa aming Sunday service. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maiangat, ikaw po ang mapapurihan, ikaw po ang makita sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, dahil patuloy mong binababa ang aming mga sarili, ang aming mga kalooban, and you remind us, Lord, that you love us, and you are for us. And if you are for us, who can be against us? Thank you, Lord. At nawa, Panginoon, na sa lahat po ng dadalo, sa lahat po ng makikinig ng iyong salita, bless them, O Lord. Provide them, Lord, all their needs. Meet them in your perfect moment, Panginoon. Patuloy mo i-remind that life is good, but sometimes life is not so good. But in spite of all these things, you are good. Hindi magbabago ang iyong kabutihan. Hindi magbabago ang iyong katapatan. Hindi magbabago, Lord, ang iyong pag-ibig. And you will always be with us until the ends of ages. Thank you, Father God. And we speak and pray for blessings upon blessings through our pastors sa magbibigay po ng mensahe mamaya. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karunungan. Bigyan niyo po siya, Lord, ng wisdom na nagmumula sa iyo. Empower him, Father God. Encourage him. Give him, Lord, the boldness and the strength na nagmumula sa iyo. At nawa sa lahat na makikinig, kami po ay maturuan at
malakaran po namin ang sang-ayon sa iyong kalooban. And continue, Lord, to heal us. Continue, Lord, to give us strength to endure and to continue and to not give up sa lahat ng mga problema ng aming mga kinakaharap ngayon. But you are greater than all those trials and problems and challenges, and you are always victorious, and victory will be with us. Thank you, Father God. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay aawit at magbibigay ng mataas na papuri sa ating Diyos. Pwede po ba tayong umikot at kamayan ng bawat isa? We praise you, Lord Jesus. We lift your holy name. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus. Name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the we thank you, Lord. We praise you and glorify you, Panginoon, sa umagang ito. Jesus, the name above all names. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus. Name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the we thank you, Lord. We praise you and glorify you, Panginoon, sa bagong ito. Thank you, Jesus. Every tongue and tribe, every knee will bow at your name, Jesus. Nation, oh, nation, people in your name. Say the name of Jesus. Jesus, 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 no sweeter name. Jesus, 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 no sweeter name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name
other name but the name of our Lord Jesus. No other name that's stronger. No other name that's forever. I will praise your name. No other name can heal us, can free us. So precious, let's praise the name. Thank you, Father God. Thank you, Lord. And we continue, Lord, to praise you and to worship you, to our songs of praises, oh God, to our prayers. And we lift you up, Lord, in this place. Thank you, Lord, for remembering us. Na hindi niyo po kami nakakalimutan, Panginoon. Na walang araw na hindi niyo po kami inisip, oh Lord. And we just want, Lord God, to give thanks to you. To be grateful and thankful sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Times of refreshing here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Thank you, Lord Jesus. There's no place we'd rather be than to be in your presence, Panginoon. Sa iyong presensya, may kagalingan. Sa iyong presensya, Panginoon, may kapayapaan. Sa iyong presensya, O Lord, may kagalakan. Thank you, Father God. May always be the Lord of our lives and the Savior of our soul. Thank you, Jesus Christ. Times of refreshing. And here in your presence, Lord, so great a blessing than being with you. Restore, my mind is renewed.
soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord. No greater joy, Lord. No greater joy, Lord, than being with you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy po namin kayo pinapapurihan, Panginoon. Patuloy po namin kayong tinataas sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, Lord God, patuloy namin kayong tinataas sa aming mga buhay. For all the good things and miraculous things na ginagawa mo, na patuloy mong ginagawa, Panginoon. Thank you, Jesus. And as we seek you right now, Lord God, sa umagang ito, gusto ko naming papurihan, gusto ko naming bigyan ng matataas na pagsamba, to glorify your name, to lift you up, and to raise your banner up high, dahil napakabuti mo, O Diyos, napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. As we all bow down, as we all come, casting of our crowns, would you hear our cry? We want to see you glorified. Amen. Praise the Lord. We glorify your name. As we all bow down, as we all come, casting off our crowns, would you hear our cry? We want to see you glorified. Jesus, praise you, Lord God, we glorify your name. As we join us, Lord, as we live to let the kingdom come, Father, true ours, we want to see we want to see you glorified.
want to see you glorified. Your name. Thank you, Jesus, the name above all names. Maraming salamat, Panginoon. Your name. I wanna see you glorified. We wanna see you glorified. We wanna see you glorified. It's always about you, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. You are the heart of worship. Thank you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, for healing us. Thank you, Father God, for being with us this morning. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Amen. Bago po tayo magsimula, may we please put our mobile phones into silent mode or turn it off. At sa lahat po ng mga kids and toddlers, meron po tayong Sunday school. Andyan po ang inyong mga teachers para po kayo ay turuan sa umagang ito. Amen. Ngayon naman po sa pagbibigay ng mensahe, tinatawagan ko na po si Pastor Archie para po sa Word of God and preaching. Ang kapurihan po ay para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Makikinig po mamaya ng atin pong preaching. Ito po ay magiging pre-recorded po dahil napagplanuhan po ng church na ang unang linggo po ay magiging live because we have the breaking of the bread. At yung mga susunod po na linggo, ikalawa, ikatlo, ikaapat, o kung may ikalimang linggo po, ay i-pre-recorded na lang po natin. Kaya mamayang hapon pa po mapapanood ng ating mga kababayan at ng mga kapatiran. Gayon pa man po, isang mainit at maalab na pagbati, lalong-lalo na sa mga nakatune in po ngayon. Kayo man po ay nasa iba't ibang dako ng mundo, gayon din naman po ang lahat po ng nasa Marikina at sa mga karatig lugar po na kung saan ay nasa tabi lang po ng Marikina, sumainyo po ang kapayapaan at ang patuloy po na pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po ang Bible, habang binabasa ninyo at patuloy na pinagbubulay-bulayan, marami po tayong masasaliksik at matutuklasan po ng mga aral na kung atin pong titignan mga kapatid, pumapatungkol nangungusap sa atin. At bilang pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos, isa po siguro na nais ko po na pagtuunan natin ng pansin o i-assign ko po sa inyo ay basahin po natin ang buong aklat po ng Filipos. Napakaganda po. Ang Filipos po o Philippians ay ang mga pangungusap at mga isinulat ni Pablo po, lalong-lalo na sa iglesia ng mga taga-Filipos. At parang background po, ang mga Filipos po, they are one of the most generous people in the Bible. Ibig sabihin, mapagbigay po ang mga taga-Filipos kasi sila po ang sumusuporta sa lahat ng pinansyal na pangangailangan ni Pablo. Bagaman isinasaad din sa Biblia po na ang mga taga-Macedonia po, sabi po sa talata ng unang Korinto, bagamat sila po'y walang-wala, patuloy pa rin po silang masaya at magalaking nagbibigay po kay Pablo, lalong-lalo na mga kapatid sa kabila ng kanilang kahirapan. Kasama po yung mga iglesia ng taga-Pilipos po. Kaya we are not particular about the names kasi sa iba't ibang lugar po, sa iba't iba pong mga puok kung saan tayo dinadako ng Diyos, may mga iglesia po dyan ng ating Panginoon. Not necessarily po na kailangan iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo, katulad ng church natin, Feast of Harvest, o pumunta man po kayo sa Puray Christian Church po yon.
By the way, napagkasundoon po ng mga elders ng church natin na yung huling linggo po ay amin pong muling ibinibigay dun sa Puray sapagkat ang Puray Christian Church po ngayon ay hindi na daughter church. Ito po ay isa ng extension church ng Feast of Harvest Christian Ministry. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ibig sabihin ba nun, Pastor, Feast of Harvest na rin po yun? Opo, hindi nga lang ho natin babaguhin na para sa akin po, immaterial na po yung pangalan eh. Pero ang mahalaga po doon, i-retrain ko po sila, tuturuan ko na naman po sila sa Bible, kasi pagka po nahimlay tayo ng matagal na hindi natin binabasa po ito, talagang aagawin ng kalaban po kung ano po yung nakatanim sa ating puso. Kaya ngayong umaga po na ito, isa pong mahalagang talata ng Biblia, o ito pong pag-aaralan natin, ay atin pong masasaliksik dito po sa aklat po ng Filipos. Ayan. Filipos 4, at dito po sa Philippians chapter 4, habang binabasa ko po ito, talagang nakakapagbigay po ng kagalakan sa puso po ng bawat isa, na i-strengthen po tayo mga kapatid, kasi ipinapakita po dito kung paano po napagtagumpayan ni Pablo ang lahat ng mga dumarating po na mga pagsubok. Dito po sa aklat ng Filipos sa 4, ang title po dito, ilang mga tagubilin. Kaya napakaganda nito, assignment po, sana huwag kayong magsasawa pag binibigyan ko po kayo ng mga babasahin, kasi para po sa ikabubuti natin ito. Please read yung buong chapter po. Konti lang naman po ito, sa bahay, pagbulay-bulayan natin para maunawaan po natin. At gaya ng sinasabi po rito, basahin ko lang yung mangilan-ngilan bago po tayo pumunta sa title, Sabi po ng Philippians chapter 4, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at aking karangalan. At sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay, lalong-lalo na kaugnay ito ng Panginoon. Nakikiusap ako kina Yodia at Sintike. Tingnan nyo sino si Yodia at Sintike? Nakikiusap ako kina Yodia at Sintike na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa inyo, mga tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Amen po ba sa mga kababaihan? Ang mga masisipag sa church ng Pilipos, babae. Women's Day pinag-celebrate po natin. Amen ba yun mga kababaihan? Mga kalalakihan, challenge po sa atin ito. Si Yodia at saka si Sintike. Sa Feast of Harvest, sino mas masipag po sa panalanginan? Amen? Women power pa rin ho ba? O yan, challenge sa ating mga lalaki ho yan Kasi, pinapakita sa Biblia, may mga tapat na mga babaeng naglilingkod. Si Yodia at saka si Sintike. Pero may lalaki Yun nga lang talagang kakaunti. Ang sabi po rito, sila man ay kasama mong nagpagal at nagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente, may lalaki, kasama si Clemente at ang iba pang mga kamanggagawa ko, ang mga pangalan nila'y nakasulat sa aklat ng buhay. Pag si Pablo ba nagsabi na ang pangalan ninyo'y nakasulat sa aklat ng buhay, amen po ba yon? Talaga bang totoo ho yun? Napakapalad ho ni Yodia, at saka si Sintike, at saka si Clemente. Sabihan ba naman ni Pablo na ang mga pangalan nila'y nakasulat sa aklat ng buhay? Kaya mga kapatid, ano ho yung mga mensahe Ang daming tagubilin dito. At dito na nga ho natin sisimulan yung preaching natin, pinamagatan natin ang mga tagubilin po sa mga Kristiyano. Ano-ano yung mga tagubilin? O yung mga pinasasabi ni Pablo, lalong-lalo na mensahe ng banal na Espiritu po ito, dun po sa verse 4. Kaya po, pansinin natin, ano-ano yung mga mahahalagang tagubilin po. Nais nyo pong malaman, sundan ho natin ang mga tagubilin na ito, patuloy nating lakaran, ang kapayapaan ng Diyos ay papasa atin. Ang sabi po dito sa Bible verse, tignan nating mabuti, dito po sa Filipos 4, sa 4 hanggang 8. Naririto po yung 5 tagubilin. Uulitin ko po may 5 puntos po, may 5 tagubilin po rito na isinasaad. At mapapansin nyo po, sa Bible verse na ito, ay kinulayan ko palagi para hindi tayo malilito. Ano po yung unang tagubilin? Sabi po dito sa Philippians chapter 4 verse 4,
Mga galak kayong lagi sa Panginoon at inuulit ko, mga galak kayo. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Maganda ho bang paalaala ho yun? Mamaya ho, hihimay-himayin natin ha. Pangalawang paalaala, sabi ng verse 5, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Pangalawang tagubilin, maging maayos na ho yung kalooban natin sa isa't isa. Ipakita nyo ang kagandahan ng kalooban ninyo sa isa't isa. Bakit ho? Malapit nang dumating ang Panginoon. Ikalawang tagubilin ho yun. Ano pa po ang sabi dito, mga kapatid? Ano ho? Sa verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na mayroong pasasalamat. Ikatlong tagubilin, huwag kayong mababalisa. Alam niyo po ang mundo na ito, no? Talagang punong-puno po ng worries. Kung hindi lang ho tayo Kristiyano ngayon, mga kapatid, ang daming alalahanin ho ngayon. Marami hong mga pagkabalisa. Baka hindi na ho tayo nagsisimba ngayon, ano ho? Minsan magsisimba ka na lang, may mga masasama pang balitang darating. Pero binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon eh. At ang kanyang tagubilin ho, nais ko pong iparating po sa inyo, maski po sa akin, nagpapalakas ng kalooban po ito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pagpapasalamat. Ang ganda-ganda ho, no? Sabi po kanina, mga galak kayo lagi. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Pangalawa, ipadamanan ninyo ang inyong kabutihan ng kalooban. Bakit o? Malapit nang dumating si Jesus. Huwag na tayong lumakad sa kasamaan. Pangatlo, napakaganda ho, ang sabi po dito, ang atin pong mga sarili, iwasan na ho natin kung ano man po yung mga darating na mga pagkabalisa. Datapwat, sabi ni Pablo ngayon, sa pamamagitan po ng panalangin na may pagpapasalamat, ibigay ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kabalasahan. And verse 7, ikaapat po, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at sa inyong pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ikaapat na tagubilin, makipagkaisa na tayo kay Kristo. Huwag hong masyadong matigas yung puso natin. This is the best time to accept the Lord Jesus Christ. Lalong-lalo na sa mga nakakapakinig po sa atin. At huling-huling tagubilin po, makikita nyo po sa verse 8, ano pong sabi rito, bilang pagtatapos ng mga tagubilin, ano po yung sinasabing mga tagubilin? Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, ang lahat ng mga kapuri-puri, ang lahat ng kaibig-ibig, ang lahat ng kagalang-galang, at isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Ang ganda ho. Dito pa lang ho, mabubusog na kagad kayo ho eh. Philippians chapter 4. Pag ulit-ulitin nyo pong basahin mamaya, anuman ho yung mga mabibigat na problemang darating, tiyak na tiyak ho ako, malalampasan ninyo eh. Pinag-aaralan kong mabuti, nung sinusulat ni Pablo po ang Filipos 4, ito po yung pagkakataon, nasa loob po siya ng bilangguan. Tayo ho, nasa malayang kalagayan ho eh. Madali ho bang nasa loob ng piitan, sa loob po ng kulungan? Hindi ho mga kapatid. May mga kamag-anak po ako, may mga kakilala po ako, napasok sa piitan kapatid. Ano ho? Nung nasa loob ng piitan po, pagka naroon po kayo, sabay-sabay po kayong maliligo. Ako po, naiilang ako. Kung ako po'y lalaki at may kasamang mga lalaki rin ho, parang hindi maganda ho yung aking pakiramdam. Alam niyo po, sa loob ng bilangguan pala, magkakadikit po yung kanilang mga inidoro po doon o kaya yung mga kasilyas nila magkakadikit, walang harang. Kaya po kung ano po yung naaamoy nyo dun sa kabilang lugar, lahat po yun, magkakaamuyan kayo. Sabay-sabay ho yun na sila po ay magbabawas at naroroon po sila walang harang. Alam nyo po, pati yung kakainin ninyo sa bilangguan, ito po yung sa bilibid at saka sa koreksyonal. Alam ko lahat yan, narinig ko yung mga kwento ho niyan eh. Yung isang pinggan ho, yung galunggong ho, hahatiin sa tatlo. Yung ulo, yung katawan at yung buntot. At isang piraso lang ho ibibigay sa inyo sa isang kanin ho na parang mangitim-ngitim po yung kulay. Bakit ho mangitim? Pinapala ho ang kanin doon. At saka po wala ng hugas-hugas, yun po ay lulutuin. At
yun na nga ho, kinakamay lang ho, at pag nakarating sa inyo, wala kang pambilit, wala kang pera, pagtsatsagaan nyo pong kainin ho yan araw-araw. Sa kalagayan ni Pablo ho, bilang bilanggo, napakahirap po. Pero sa kabila na siya po'y nasa bilangguan, sa kabila na siya po'y pinagpapapalo, no? Flogging ang tawag po doon. Sa kabila po na si Pablo po, bilang nasa sa loob po ng kulungan, inihanda na ang kanyang sarili sa napipintong kamatayan niya. Ang ganda ng payo pa rin, ano ho? Mga galak kayo at paulit-ulit kong sinasabi, mga galak ang bawat isa sa inyo. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ano-ano po yung mga tagubilin na ito? Sige nga ho, isa-isahin natin. Unang tagubilin, pagiging magalakin. Ano ho? Ang sabi ho dito, pagiging magalakin palagi. Bakit ito sinasabi ni Pablo ho yan? Kasi po ang isang Kristiyano, once you have connected yourself to the Lord, wala nang bagay na hindi ka dadatnan ng kagalakan ho eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit nakakulong ho kayo, pero kahit nandun kayo sa piitan, dun nyo naman nakilala po yung Diyos, ano ho, wala na pong ibang hahanapin ho kayo kahit hindi na kayo makalabas ng piitan, kapatid eh. Kahit nabalitaan nyo ho, napakabigat ng pagsubok, anak nyo ho, may sakit, hindi nagagaling, sa kabila ho ng pagninegosyo po ninyo, dinatnan pa kayo ng ganyang sitwasyon po. Pero pag may Kristo ka sa puso, alam nyo po kung ano po yung sinasabing kagalakan na yan, sapagkat ano man ang mangyari sa buhay ng isang mananampalataya, God is in total control of the situation. Amen po ba yon? Minsan nga ho, di ba? May mga balita ho talagang mabibigla ho kayo. Mabibigla po mga kapatiran. Attend ka lang ng church. Tapos biglang may mga hindi magagandang balita. May mga paghahadlang na gagawin ho ang diablo eh. I can still recall before I was preaching about the powers of the Holy Spirit. Tapos biglang nag-ring yung telepono ko po rito, at pastor, niransak po yung bahay ninyo. Ibig sabihin, pinasok ko ng akyat bahay. Habang nagpipreach po ako rito, nasira yung diskarte ko po, nawalan ako ng kalooban. Paano ho? Sino ba naman ho matutuwa ng ganon, Talagang ayaw ng kalaban, ipahayag mo yung salita ng Diyos, gagamit pa ng mga tao ho, para ho nakawan ho kayo. Kaya pagkatapos ng church service po, tumakbo po kami dun sa bahay ng nanay ko, gulo-gulo lahat. Yun po yung sinasabi ko po, kasi kami po iniipon na kagad namin yung tithes and offering po, nilalagay ko na ho kagad sa table ko Nakalagay ho doon, yung kada linggo na ho, binabawas namin sa sweldo, nakalagay. Hindi ginalaw ho ng magnanakaw. Alam niyo kung bakit? Christian. Naniniwala ako, Christian ho siguro yung magnanakaw. Natakot siyang galawin Hindi pinakialaman yung laptop, hindi pinakialaman po yung camera po. Sabi ko, maraming salamat, Lord. Kasi nandoon po yung hanap buhay ko Nandoon yung mga records ng estudyante ko po Naroroon po yung pambigay ko po sa Panginoon Tapos nanakawin pa ng magnanakaw. Pero sa kabila ng yon, ang sinasabi ni Pablo po, magagalak kayong lagi. Ibig sabihin ng lagi, hindi lang pagka may okasyon, hindi lang po pag maganda ang buhay. Kahit dumarating po ang mga pagsubok, kailangan maging magalakin po tayo. Ano po sabi po ng Santiago 1:2? Ano po sabi doon? Sinasabi po ng banal na kasulatan, tayo po'y maging magagalak, anuman ang dumating na pagsubok sa atin. Basahin ko na nga lang para unawaan po natin ang sinasabi po ng Santiago, James chapter 1 verse 2 Ang sabi po, consider it pure joy, my brethren. Mga galak nga ang bawat isa kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat alam niyo na ang pagdating ng pagsubok po ay magpapatatag ng inyong pananampalataya sa Diyos. Biro niyo po, whatever the circumstances may be. Di ba? Mabibigla tayo minsan Ang buhay po, punong-puno ng mga sorpresa. Minsan yung sorpresa, hindi ho magagandang sorpresa. Katulad kanina, yung pinag-uusapan po natin, magsisilbi tayo sa Lord. Biglang may darating na gano'n, Kami nga ho, ninakawan. What more pa ho, naranasan din namin po yan na sa kalagitnaan ng mahimbing naming pagtulog, biglang nag-ring yung telepono. Nakita ko, umiiyak yung misis ko. Bakit? Nasusunog yung bahay. Nasusunog yung bahay nila doon po sa Quezon City. Pero kung minsan, siyempre, nabigla ako. Naalala ko tong verse na to, mga galak kayong lagi sa Panginoon at inuulit ko, mga galak kayo. At yun sinasabi pa po sa unang Tesalonica, mga kapatid, doon po sa 1 Thessalonians,
sa chapter 5 verse 16 to 18, rejoice in the Lord always, ang sabi po doon, pray continually and rejoice in the Lord always, ang sabi po doon, because this is the will of God in Christ Jesus our Lord. Manalangin po muna tayo at ano man yung nangyayari na ito, merong mensahe si Lord eh. Tinitignan ko, Lord, ano kaya yung magandang mensahe? Ba't yung sinunog yung property ng misis ko doon? Yung pala, palalakihin kasi ho yung bahay. Hindi kasi po pwede ho, kung may bahay ho doon na nakatayo na, ano ho, ang ginawa ho ni Lord, sinira niya. Tapos ang ginawa ho, sabi ko, ito na yung magandang opportunity para patayuan po natin. Everything works together for good. Hindi pala kawalan ho na dumating yung mabigat na pagsubok na yon, sa kalagitnaan po na natutulog kami, biglang magkaroon ka ng balita ho na ganon, at sabi nga nila, mas okay na hong manakawan kayo. Mahirap yung masunugan, kapatid, mahirap po. Kasi lahat ho tupok. Naalala nyo po yung panahon na ako po'y nakikiusap, kahit baka ho meron kayong lumang shorts o kaya lumang damit, kasi tupok lahat, sunog lahat, nawala ho. Pero naalala ko tong verse na ito para palakasin din po yung kalooban ng bawat isa, na anuman yung pinagdaraanan nating pagsubok ngayon, ang sabi ni Pablo, mga galak kayong lagi sa Panginoon at iniulit ko, mga galak kayo. Lahat ng may personal na relasyon kay Kristo, ito po ang dapat lakaran. Huwag kayong matakot. Kung hindi, anuman yung mga mabibigat na balita, minsan ho, may mga mabibigat po na mga pagsubok. Lalong-lalo na ang pinagpe-pray ko po sa bawat isa sa inyo, Panginoon, wag niyo pong hahayaan na may magkasakit po sa mga kapatiran sa Peace of Harvest. Unang-una po, pinagagamit natin yung katawan sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Pangalawa ho, napakamahal ho talaga magkasakit ngayon. Pangatlo po, sino ba naman ho makapaglilingkod ng maayos sa Diyos pag may sakit yung katawan natin? Kaya Panginoon, bilang habag, sinasabi ko po bilang awa, pero kung anong kalooban mo, masunod sa buhay namin. Kasi hindi ko po alam kung minsan ho, ang pagkakasakit pala natin ho, lalong magpapalapit sa atin sa Diyos. Kaya dito sa pagkakataon na ito, mga galak kayong lagi ang sabi ng Panginoon. At pag sinasabi ng Biblia, inuulit ko. Ibig sabihin, mahalagang aral ito. At inuulit ko, mga galak kayo. Kaya nga, mga galak kayo mga kapatid, kapag kayo dumaranas ng napakaraming mga suliranin, napakaraming pagsubok, sapagkat alam niyo sa kabila ng pagdating ng lahat ng mga pagsubok na yan, ay pinatatatag ng Diyos ang inyong pananampalataya. Santiago 1:2. Consider it pure joy, my brethren, when you face trials of many kinds. Kaya ang dami pong mga unexpected po na balita sa mundo na ito. Marami po, ihahanda natin talaga yung sarili po natin. Marami. Minsan ho, hindi natin aakalain, bigla hong sineshare ko yung experience ko sa inyo, na parang binuhusan po ako ng tubig dito kasi naalala ko ho, naka-expose lahat ng mga ginagamit ko po sa pagtuturo, lalo na yung computer. Sabi ko, Lord, sana hindi ninakaw. Kasi naroroon po lahat ng records ng estudyante ko at naroroon naman po, sinave ko po sa hard disk external po. Baka pati yun kinuha, tapos na, wala na akong gagamitin po para sa eskwelahan. Pero talagang sadyang lahat ng nangyayaring bagay po sang-ayon po sa katwiran ng Diyos. Pag ikaw po ay mabuti, pag ikaw po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, pwede kang mga galak. Pero pag masama ho ginagawa ninyo, matakot kayo, huwag kayong magagalak. Bakit to? Alam ko naman, lahat ng naririto ngayon, lumalakad kayo sa kalooban ng Diyos. Naniniwala kayo sa katwiran ng Biblia. At ganito ang sabi ng aklat ng awit, dito po mga kapatid, sa awit 32:11. Buksan natin ang ating mga Biblia. Ang sabi po ng Psalms, chapter 32, verse 11, lahat ng tapat kay Yahweh, magalak ng lubos. Sino ang mga taong dapat magalak? Hindi yung gumagawa ng kasalanan. Ang sabi po ng awit 32:11, ang lahat ng tapat kay Yahweh ay magagalak ng lubos. Dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos, sumisigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Sino po ang sumisigaw ng galak? Sino po ang dapat mga galak? Ang sabi po dito, lahat ng tapat kay Yahweh at lahat ng sumusunod sa Kanya. Pastor, bigla hong may balita ho na nasunugan kami.
Pero alam na alam nyo po naman yung dedication ninyo sa panalangin sa umaga. Alam na alam nyo po na ang puso nyo po naglilingkod sa Diyos. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Kaya napakaganda ho, positive yung binibigay sa atin. Napakaganda ho ng pahayag ni Pablo para ang lahat ng naririto ngayon, palakasin tayo ng unang-unang tagubilin niya. Kaya pala pastor, ano man yung simple ho ng pagsasalo-salo namin, tignan nyo po yung isang Kristiyanong may relasyon sa Diyos. No? Yung ama ng tahanan, kumita ng minimum wage, di ba ho, yung 570 something ho na ganyan, maraming kakaltasin dyan, yung pambayad sa upa. Kakaltasin nyo po dyan yung pagkain, magkano ho yung 1 kilong bigas ngayon. Ang pamasahe ho ngayon, 12, no? Papunta ho ng, for example, mag-jeep ka St. Luke's, papunta ho ng UST, 12 pesos ho, di ba? Tapos, ngayon ko lang ho ulit na kikita ho yung yung pagsakay sa jeep po na biruin nyo po, pagka minimum wage earner ka pala, magkano na lang yung matitira sa'yo? So si tatay, bibili ngayon ng pagkain, yung kakasya pa yung kanyang budget ho, bumili ho ng bigas, siyempre 1 kilong bigas, 6 yung anak na kakain, hindi naman ho kakasya ho yun, pag isasaing ninyo, lalagyan nyo ng tubig para maging lugaw, tapos po pag nilugaw nyo na ho yun mga kapatid ho, lalagyan nyo ng konting asin para lang magkasya ho. Pero sa kabila ng napakasimpleng kakainin nilang lugaw, 6 sila sa buong pamilya, kasama yung mag-asawa at yung pong padre de pamilya, tinipon niya yung kanyang mga anak, halika kayo rito sapagkat napakabuti ng Diyos. Tayong lahat ay naririto ngayon para pasalamatan natin at mga galak tayo sa kabutihang tinatanggap natin sa Diyos. At ang lahat ng kanyang mga anak, pati po yung asawa ay nag-amen. Nagaganap po ba yung sinasabi ni Pablo? Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Napakaganda, no? Pag ganun yung attitude po, na kung ikukumpara nyo po sa isang mayaman na tao na hindi nakakakilala sa Diyos, iba't ibang manok na nga ho'y nakalagay sa hapagkainan, may chooks tugo ka na, may mang-inasal ka pa, meron ka pa pong andoks, pero yung nasa puso nyo po, naku, manok na naman, ano bang klaseng buhay ito? Pero yung nagdildil ng asin, kumain ng lugaw, may pusong mapagpasalamat, namasahe ho ng 12 pesos, nakapunta sa kanyang trabaho, pagpasok po doon mga kapatid, nag-overtime, niloko pa ng kumpanya, pag uwi ng bahay, nilihans pa ho yung mga boss niya, nagpasalamat Panginoong Diyos sapagkat sa araw na ito, nakatrabaho po at natapos ang aking gawain. Pero kung minsan tayo ho, ang dami-dami na nating natatanggap. Meron na nga ho tayong Medicare, may MaxiCard na nga tayo. Tayo ho, may biyaya na ng libreng bigas. May mga empleyado ho na nakakatanggap ng 1 sakong bigas po kada buwan. Meron na hong libreng pagpapa-ospital. Libre na ho yung pagpasok sa eskwelahan ng anak ninyo. Pero sa kabila ho ng lahat ng benepisyo, hindi pa natutuwa. Kung hindi marami pang pintas sa kanya pong kumpanya, marami pang pintas sa kinakain niya, marami pang pintas sa tinatanggap niya na pera. Pero tignan niyo po yung taong may Kristo po. Simple man ang buhay, ang lahat ng bagay ay nakakita pong bilang pagpapasalamat sa Diyos. Ikalawang tagubilin. Ano po yung ikalawang tagubilin ni Pablo? Yung pong pagpapadama ng kabutihan ng kalooban sa lahat. Bakit daw ho? Ang lapit-lapit nang dumating ng ating Panginoon. Tignan niyo po ang sabi ng Filipos 4:5. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang kalooban o kabutihan ng loob. Bakit? Malapit nang dumating ang Panginoon. Kanino nyo ipapadama po yun pong kabutihan ng ating kalooban? Kanino ho? Sa lahat. Tignan nyo po, consistent ang aral ni Pablo. Hindi kailan pa man nasisira ang kanyang sinasabi sa Biblia, gaya ng sinasabi ng aklat ng Galacia. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 10, tingnan nyo mabuti kasi tama yung sinabi po ni Sister Amy. By the way po, happy birthday po Brother Greg. Saan tayo kakain mamaya? Biro lang po. Tingnan nyo po yung sinasabi ng Bible. Tingnan mo consistent, bakit sa lahat gagawa ka ng mabuti. Sabi ni Pablo naman sa iglesia ng mga taga-Galacia, tingnan nyo po kaya nga, basta meron kang pagkakataon na gumawa ng mabuti,
sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi man mananampalataya, mabuti man yung tao, masama man, mahirap man siya o mabuti, ang paggawa po ng kabutihan, gaya ng sinasabi po ng Diyos, ay para sa lahat. Meron ho bang taong napahamak dahil gumawa siya ng mabuti? Gusto ko po kayong tanungin. Ako naniniwala talagang may Diyos ho eh. Subukan nyo hong gumawa ho ng kasamaan, aanihin nyo po talaga yung masasama po na pagpaparusa po sa inyo. Minsan nga iniisip ko po, bakit ang Diyos gumawa ho siya ng batas? Ito po yung Bible eh. Hindi ho kasi lahat ng pwede nating gawin, magagawa natin ho eh. Sabi po ng Diyos, huwag kayong mangangalon niya. Kaya ho dapat, halimbawa mag-asawa po kayo, exclusive kayo sa isa't isa. Ngayon, pag inalis nyo po yung batas na yon, magiging parang hayop po tayo. Ibig sabihin, kahit kanino pwede ka pong pumatol. Pero naglalagay po ng order ang Diyos eh. Huwag ka ikang magnanakaw. Kasi pag nilakaran natin yan, hindi ho natin pagnanasahan yung mga properties po, yung kayamanan ng ibang tao. We will learn how to be contented. Alam niyo po, kaya tinuturo yan, meron pong magandang aral. Paano po magiging kontento? Pagka papalit-palit po kayo ng babae, hindi kayo magiging kontento, maniwala ho kayo. Kahit na yung pinakamaganda, hindi ka pa rin satisfied po. Kahit na po yung pinakagusto ng puso mo, mawawala pa rin po yung inyong pong pag-ibig doon kasi papalit-palit po tayo eh. Kaya dinidevelop ng Lord yung puso natin na tayo ho maging kontento. Tingnan nyo po yung sabi po ng Biblia, no ho? Sabi po ng Galatia 6:10, kaya nga, basta meron tayong pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao at lalong-lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Halimbawa lang ho, mga basic example lang ho. Pastor, nung pong ako ho na traffic ho, may kumatok po doon sa namin, sa kotse namin. Of course, ask God for discerning spirit, baka bago nyo buksan yun, hold upin kayo. Nakita nyo naman talagang lolong matanda ho. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa na, ano yan eh, sindikato yan eh. Bakit naman ho? Galing ka sa Christmas party, tambak-tambak ho yung pagkain natanggap ninyo. Nag-uwi ho kayo eh, ang dami nyo pong inuwi pong mga natirang pagkain. Tapos may kumatok ho na matanda, nanlilimos, nagdududa ka. Pero siguro yung pagkain naman ho, hindi naman ho masama at ibibigay niya pa sa sindikato yon. Palagay ko naman, wala hong masama na magbigay ng pagkain. Ikamamatay mo pa yan, sobrang dami ng pagkain sa kotse nyo. Pamigay nyo ho, isang kabutihan ho yun na pwede natin gawin. Can we say amen? Hindi kapananampalataya ho yun Pero sa loob ng church, ang sabi kasi ni Pablo lalong-lalo na sa lahat ng kapananampalataya kay Kristo. Pagdating sa loob ng church ho, tignan nyo ho kung sino pong pwede ninyong gawan ng kabutihan po. Alam nyo po, if you appreciate someone in the church po, na kapatid, nabibless ako sa presensya mo, maraming salamat. O kaya, kapatid, may gagawin ka ba? Baka pwede tayong mag-usap, mag-date tayo, wala kang aalalahanin, sasagutin ko. Di ba napakagandang kabutihan mo yun? At saka po sana paalaala, pagka nag-open up yung kapatid po, ito yung mga problema. It sticks with you mga kapatid. Kabutihan din po yun. Na ang kapatid doon, hindi na niya ichichismis yung kapwa niya kapatiran sa church. At lalo tigit po mga kapatid, kung marami pong pagpapala, you have to learn how to share your blessings. Pwede po sa hindi mananampalataya, pero uunahin po muna natin ang lahat ng kasamahan po natin sa pananampalataya sa church. Mga kapatid, i-share natin yung mga blessings natin, isang kabutihan na pwede nating gawin. Sabi po ng ikalawa po na pahayag ni Pablo, kailangan ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihan ng kalooban. Malapit nang dumating ang Panginoon. May tatawid na matanda, alalayan ninyo kapatid. May pulubi ho, kailangan ng kaunting tulong. Bigyan nyo ng pagkain kung nagdududa ho kayo. Sa bahay po ninyo, meron hong nakikiusap po sa inyo. Minsan ganun eh. Malupit yung kalooban natin, lalo na sa mga nangungupahan. Kami nangupahan din kami. Dumating ang pagkakataon po, kailangan na kayong umalis dito. Pagka iisipin ninyo mga kapatid, naku, saan tayo ngayon lilipat?
Hindi ho kasi madali ho yung maglipat, kapatid. Hindi ho madali. Alam niyo po, sa dami ng mga libro ko, na-donate ko tuloy lahat ho sa isang library ho. Kasi wala nang paglalagyan sa bahay ho, napakadami ho. Sabi kong ganon, it is now high time to donate the books. Abay, sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos ho, tuwan-tuwa ho yung principal na pinagbigyan ko ng libro ho eh. Siguro ho, mahigit ho mga 1,500 na libro ho yung binigay ko. Mga bago pa ho yung iba roon. Pakinabangan naman ng mga nasa public school. Kasi sabi ko, Lord, pagka ho, itatago ko lang ito ho, baka hindi mo dagdagan pa ng marami pong bagong libro. Lumang mga libro na rin naman po. Pagka may mga bagay kayo hindi napakakinabangan, no, it's high time ibigay nyo naman sa mga taong pwedeng makinabang. Amen ho ba yun? Huwag tayong madamot, kapatid, at ang Diyos ho ang siyang magbibigay po ng mga panibagong pagpapala. Ano pa hong sabi po rito sa ikatlo? Ikatlo po na tagubilin, yung pagkalayo natin sa pagkabalisa. A lot of us Christians are warriors. And worrying is a form of idolatry. Hindi po pwede na patuloy yung pagkabalisa natin. Kaya nag-usap kaming mag-asawa. Alam niyo po, umiyak ako sa misis ko, sabi kong ganon. Mahal na mahal ko yung mga, ganon pala ho pag teacher ka, mahal na mahal ko po yung mga libro ko. Sabi ng sister wife ko, Dad, huwag ka mag-worry kasi lahat naman ng librong nawala na yan papalitan ni Lord. Nakalama yung kalooban ko kasi may attachment ho ko sa mga libro Yun po yung parang kasakasama ko araw-araw. At lahat ho yan, from 1997 na naging teacher ho ako hanggang sa kasalukuyan, inipon ko po lahat yung libro na yun. Ngayon gumaan yung buhay ko. Bakit ho? Siguro ho, mga less than 25 books na lang yung sinib ko po. Bakit ho? May library naman. Pwede ka naman pumunta sa library. Kasi kung dadalhin ko po, isang buong room lang punong-puno ng libro. Nawala yung worry ko po. Nawala po yung anxiety. Anong sabi ni Pablo po? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na mayroong pasasalamat. Ito naman aral ni Mateo, no? Sabi po ng aklat ng Mateo 6, tungkol po sa pag-aagam-agam at lahat po ng mga pagkabalisa, napakaganda ho. Nais ko pong basahin sa inyo in the book of Matthew chapter 6 verse 25. Ito ho, magpapanatag ng kalooban ninyo. Nagwo-worry po ba kayo dahil meron kayong mabigat na karamdaman? Nagwo-worry ho ba kayo na, Pastor, natatakot akong mamatay. Pastor, natatakot ako, ang daming gastusin po. Ito po sabi po ng aral ng Bible, in the book of Matthew chapter 6 verse 25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong mga kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ninyo at ng inyong katawan. Sabi kong gano'n, ang hirap po pala paglilipat po kayo ng bagong lugar, may mga iisipin ka. Kasi marami na hong mga nabuong mga pagkakaibigan. Nako, isa pang problema yan, yung mga damit. Siyempre maraming mga damit, ano ba yung pipiliin ko po rito? Ano ba yung mga ile-let go na? Sabi ng misis ko, i-let go mo na lahat yan, pati karsunsilyo mo, i-let go mo na lahat yan. Huwag mo nang hawakan yan, kung ano na lang yung ibigay ni Lord sa atin, yun na lang ang dalin mo. Alam nyo po, nakabawas ho ng problema. Kasi kung minsan, iisipin mo pa, saan ko kaya ilalagay? Saan ko kaya itatago? Kaya yung mga pagkabalisa po, ano ba yung kakainin natin mamaya? God will provide, amen? Ano ba yung iinumin natin mamaya? Ang Diyos ang magbibigay. And my God shall supply all my needs. Ano kaya yung dadamitin natin mamaya? Ang Diyos ho ang magbibigay. Sabi nga ng ating Panginoon dito, verse 26, masdan ninyo ang ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kayo nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Naobserbahan nyo yung maya? Wala naman hong maya na umu-order sa Grab Ang maya ho, lahat ng kakainin nila libre. Minsan ang maya ho, kakain ho ng mga pinupulot lang ng tinapay. Ang maya ho, kakain ng mga bigas ho na sumabog ho sa kalsada. Ang maya ho, mga kapatid, hindi ho namamatay yan nang hindi po yan pinapahintulutan ng Diyos. Tayo pa, nagwo-worry tayo. Ano kayang kakainin namin bukas? Kaya nga sabi ng Biblia, huwag nga kayong mangamba o mabalisa kung ano man ang kakainin ninyo, kung ano man ang iinumin ninyo, o kahit na ano man ang dadamitin ninyo. At doon na nga ho yung kasunod na verse, ang ganda-ganda, yung pong 6:33. Datapot sinasabi ko sa inyo,
Saliksikin ninyo at unahin nyo muna ang kabanalan at ang katwiran ng Diyos at ang lahat ng mga agam-agam ninyo, kakainin, ang lahat ng iinumin, dadamitin ninyo, ano pong gagawin sa John chapter 6 verse 33? And God shall, ano sabi po doon? Ayan, idadagdag na lamang sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang dami nating worry sa buhay po Kaya ho ngayon, isang bagay na natututunan ko, God will provide. Sabi ni Pablo po yan lumayo kayo sa pagkabalisa. Pero ano pong advice niya? Sa halip, alisin na natin yung worry, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pagpapasalamat. Ang sabi nga ho, pasalamatan na kagad Lord, wala kaming pambili ng ulam mamaya, pero salamat ho, may darating. Amen po ba yun? Wala ho kaming pambili ng tubig mamaya ho. Alam niyo mga kapatid, nasanay ho kaming bumibili ng mga tubig na nakalagay ho sa blue na lalagyan pagdating ho doon, kasi nakatira kami doon po sa bandang 4th floor Naku, yung tubig ho pala, pag bubuhatin mo, magkakabali-bali yung buto mo. Sabi ko sa sister wife ko, sana nilagyan natin ng elevator tong bahay. Masakit sa buto masakit ho sa buto. Kaya alam niyo, para hindi sumakit yung buto ko, tubig gripo na lang iniinom ko. Pwede naman pala Sabi ko, ang tagal-tagal nating umiinom nito, tubig gripo, pwede naman palang uminom, hindi naman nasira yung tiyan ko. Ang worry ko nung una, baka masira yung tiyan ko, hindi ako sanay sa tubig gripo. Pwede bang magtanong, sino umiinom dito ng tubig gripo? Masarap pala uminom ng tubig gripo, amen po ba? Ang laki pa ng tipid, 25 pesos yung isang ganon, Pero pagka uminom ka ng tubig sa gripo, pinanalangin naman, I don't worry po kung ano mangyari sa sikmura ko. Ano pa ang pagpapayo po ni Pablo sa atin? Ika-4, mga kapatid, pakikipag-isa natin kay Kristo. Kanino kayo nakikipag-isa? Sa lahat ng gawain ng mundo na ito, sa lahat ng tugtog ng mundo na ito, sa lahat po ng kalayawan ng mundo na ito, yung tinitignan ng mundo na ito, doon kayo nakikipag-isa. Yung kalayawan po ng laman, nakikipagkaisa ho kayo dyan. Yung pagmamayabang ng mundo na ito. Samantalang sinasabi ni Pablo rito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip, dahil daw po saan? Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Tagubilin niya yan. Let us be united with the Lord Jesus Christ. Kapag hirap ka na sa buhay, isipin niyo po, ano bang ginawa kay Kristo? Nako, tinurukan dito po sa tagiliran niya, sinugatan, pinatay. Tayo nabilad lang sa araw, nag-iintay ng jeep. Galit na galit ho tayo. Kaya nga sa learning experience po, tuwan-tuwa po ako, balik na naman ako sa jeep po, naroroon po ako sa kalsada, nakikita ko yung mga tao nakikipag-agawan po ng jeep. Pagdating po sa akin, yung lola tumatakbo sa jeep. Sabi ng Lord sa akin, pagbigyan mo dahil mas nakakatanda yan, o sige po, Panginoon, madi-develop po yung patience ninyo. At gaya ng sinasabi po ni Pablo, pag naiisip ko yun, Lord, gutom na ako, nakaabang pa rin ako sa jeep ngayon. Si Kristo nga namatay sa krus ng Kalbaryo. Lord, ako po nagko-complain ngayon. Ang hirap-hirap po kasi pag may activities po tayo, hindi na ako taga Marikina, taga Quezon City na ho ako. Minsan sabi ng kapatid, Pastor, meron kaming ipabeble, saan kayo nakatira? Dito lang naman sa Taytay. Wow! Ang layo ng Taytay from St. Luke's, mga kapatid. Pastor, ang tagal naman ninyo, bet wala pa kayo. Sandali lang kapatid naririto pa lang ako, papasok pa lang ako ng Marcos Highway kasi hindi na ako taga Marikina taga Quezon City na po kami. Kaya naman pag kami taga Quezon City, Pastor, pwede ho pa magpabasbas? Ay oo, sige ho, pwede. Taga Marikina pa ho kayo Di, okay lang. Ang bilis nyo naman nakarating. Minsan yung mga natin, worries natin and complaints natin, si Kristo nga, naghintay ng pagkatagal-tagal na panahon para maganap po ang kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, dumadating po yung kapayapaan ng Diyos because we have a point of comparison. Si Kristo mas mahirap dinanas sa atin, nagtiyaga. Si Kristo po pinatay, nagpatawad. Si Kristo po niyurakan pero hindi niya inalintana ang hirap. Tayo hindi lang nakasakay ng jeep, mura tayo ng mura ho. Diba? Galit na galit tayo ho. Kaya tagubilin ni Pablo yan, makiisa tayo, tignan natin ang naranasan ni Jesus para maging mapagpasalamat po ang buhay natin. Ikalima, huli sa lahat, ano po yung huling tagubilin bilang pagtatapos, mga kapatid? Lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat.
Pag pumasok na ho sa isip ninyo, pambihirang buhay naman to, ay hindi karapat-dapat to. I rebuke in the name of the Lord Jesus Christ. Pag may complain na kagad sa isipan nyo, rebuke kagad ho. Bakit nyo nasasabi yan, Pastor? Binabader din ako ng kalaban dyan, kapatid. Kaya ang panlaban ko po dyan, rebuke. Pangalawa, ang mga bagay na kapuri-puri. Titignan ninyo yung mga ginawa ng kapatid, hindi po yung mga nasaktan kayo, yung mga masasamang ginawa. Every time po na ganon, ang binibigay sa akin na vision ng Lord po, yung kapatid naman naglingkod sa Diyos. Hanggang ngayon, hindi siya umaalis. Yung kapatid naman po talagang nananalangin araw-araw, Pastor. Ay, oo nga. Kaya inaalis ko po, nire-review ko po kung ano man po yung mga bagay ho na nasaktan po ako o hindi magagandang bagay na ginawa niya. Ang iniisip ko po, kapatid dito sa pananampalataya, at ito po dapat mahalin. Sabi ng Bible po yun Isipin ninyo ang mga bagay na totoo. Counterfeit ba yan? Pastor, ito, mapapabilis ho yung inyo pong pagbabayad ho nito kasi bibigyan nyo lang ho ng pera ito, hindi na ho kayo magtete sa LTO. Iisipin nyo po, tama ba yung gagawin ko? Wag ho kayo magagalit sa akin baka ho may gumagawa po noon. Isipin nyo po kung tama ho yung ginawa ninyo. Ngayon kung di ho kayo nako-convict, bahala po kayo. Pero pag inisip nyo po, ang daming nakapila, nag-undergo sila ng examination. Ako'y nagbayad ng 5,000, nakuha ko kagad yung lisensya ko. Sabi ng Bible, isipin nyo lamang ang mga bagay na totoo, mangungusap naman yung banal na espiritu po sa inyo Isipin ninyo yung mga bagay na marangal. Yung misis nyo po, nagtatrabaho po, kayo naman ho, kumakabit sa iba. Marangal ba yun? Mahal na mahal kayo ng asawa ninyo, pero hindi nyo po sinusuklian ng tamang pag-iibig. Sabi ng Biblia, isipin nyo mga bagay na matuwid. I-injeksyonan ninyo yung manok ng tubig sa palengke. Bet ko nalalaman po yun. Mga nagtatrabaho sa palengke, yung misis ko po, minsan nasasaksihan po nila, mga katabi po nila, para bumigat yung manok, ini-injeksyonan po ng tubig. Matuwid bang gawain yun, kapatid? Tama ho ba yun na dadayain natin sa timbangan? Ang sabi po ng Biblia, isipin nyo ang mga bagay po na malinis. Pastor, tuwan-tuwa ho yung mga mata ko sa lahat ng kinakalakal po nito pag nanonood po ako ng internet. Lahat po ng uri ng kahalayan pinanonood ko. Malinis ba para sa mata mo yan? Pinag-aralan natin yung kakainin ng mata. Mga bagay na kaibig-ibig. I-rebuke nyo po, lalong-lalo na pagka namumuuna yung galit, mga kapatid. I-rebuke nyo palagi. Kasi lahat tayo nagagalit, kaya nire-rebuke po yan. At ang lahat ng mga bagay na kagalang-galang. Minsan ako rin po dumating sa punto, mahilig ako magpo-post sa Facebook po Pero iniisip ko po, minsan meron mong kabataan, pinagsabihan ko huwag kang maglalagay ng mga bagay na halimbawa po nakikita yung buong katawan mo. Kasi pagpepiestahan yan, maniwala ka sa akin, baka mamaya i-cut and paste pa yung ulo mo. Isipin ninyo yung gagawin nyo po, magiging kagalang-galang po ba tayo roon? Kaya pati po yung mga ipopost natin sa Facebook po, Kristiyano kasi tayo may measure rin po tayo kung kagalang-galang ang ginagawa po natin. Kaya yung mga bagay ho na yan, mga kapatid, paalaala ni Pablo. Anong dapat gawin ng isang Kristiyano bilang pangwawakas po nito? Sabi po ng talata ng Biblia sa Filipos 4:9, isagawa. Sabi nyo nga ho, isagawa. Hindi po isipin, hindi po isa sa puso lang. Ang sabi ng Biblia, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, ang lahat ng inyong tinanggap, ang lahat ng inyong narinig, ang lahat ng inyong nakita sa akin, at sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Paano malalaman ng Diyos na may personal na relasyon ka sa inyo? Isagawa ninyo ang natutunan ngayon, ang tinanggap, ang narinig, at ang lahat ng ating nakita. At ang hindi maliri po na kapayapaan ng Diyos ay bababa po at mararanasan ng bawat mananampalataya. Sige po, palakpakan po natin si Yahweh. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos na buhay, lalong-lalo na sa lahat ng mga aral po na ito. Salamat, Ama, sa lahat po ng tagubili ni Pablo. We are inspired in the life of Yodia, Sintike, si Clemente, si Epaprodito. Lahat, Panginoon, ang sinasabi po dito po sa aklat po ng Filipos 4
At sana, Panginoon Diyos, huwag magsasawa ang lahat ng mga kapatiran na ulit-ulitin po ang lahat ng mga aral na ito, lalong-lalo na ang 5 tagubili ni Pablo, para hindi kami mangangamba po sa kabila po ng lahat ng kabalisahan, lahat ng mga problema, kawalan ng kagalakan sa mundo na ito, sa kabila po, Panginoon, na nakikiisa ang maraming tao ngayon, hindi kay Kristo, kundi sa lahat ng kalayawan po ng mundo na ito. You have called us to become a chosen generation, a holy priesthood, a holy nation, Panginoong Ama. Kaya amin pong itinatagubilin din ang aming mga sarili, lahat po ng mga bagay na itinuro ni Pablo, patuloy naming isagawa, Panginoon, patuloy naming lakaran, patuloy po namin, Panginoong Diyos, na isapamuhay po, lalong-lalo na lahat ng bagay na natutunan namin, narinig namin, nakita po at nalakaran namin. Kaya maraming salamat sa umagang ito, patnubayan niyo po ng lahat ng mga nakapakinig po ay patuloy pong lumakad sa 5 tagubili ni Pablo, lalong-lalo na sa mananampalataya po ng taga-Pilipos. Kaya Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa banal po na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Amen. Para po sa ating tithes and offering, samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, we thank you for all these blessings na patuloy yung pinagkakaloob sa bawat isa. Thank you, Father God, sa lahat po ng aming mga trabaho, negosyo, at lahat po ng resources na pinagkukunan po namin ng our daily needs. Thank you, Lord God, for all these blessings. Dalangin namin, Lord, na ito pong aming kaloob ay magamit po ng tama at wasto sa iyong gawain, at dalangin din namin, Lord, na patuloy niyo po kayong pagpalain sa aming mga buhay and all our families and loved ones. We also ask, Lord God, sa mga naghahanap po ng kanilang trabaho, bigyan niyo po sila, Panginoon, na kanila pong mapagkukunan, and extend your hand and your blessings, open your gates of heaven, na ibuhos niyo po lahat ng pagpapalang ito sa aming mga buhay. Thank you, Father God. We honor you and we give you back all this glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. With hope on rainbow, you will put a favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I cannot say it. So much you gotta give it a more. Stop it to leave now. More than enough for me. So just, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love is starting to live now. You are more than enough for me. More than enough for me. More than enough for me. Okay, para po sa ating mga birthday celebrants and announcements, para po ngayong araw na ito, March 11, kahapon po yan, si Sam, Sister Sam Dumagit. Ayan po yung ating nag-LCD operator po, si Sister Sam. And ngayong araw naman po ito, si Brother Greg Melendez. Happy birthday po. March 13, Sister Rose Jimenez. March 15, Sister Marley de los Reyes. And March 17, Sister Marilu Luklukan. Sige po, sa lahat po ng nagdiriwang na kailang birthdays, pag-pray po natin sila. Samahan niyo po ako to lay hands po natin ating mga kapatid.
Lord, we thank you for the lives of our brethren, nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. Salamat po sa panibagong taon na idinagdag niyo po sa kanilang buhay. We pray, Lord God, that you continue to give them good health, more years na makapaglingkod po sa iyo, Panginoon. Ingatan niyo po sila at ang kanilang pong mga household. Give them, Lord God, the joy and peace and the love na nagmumula po sa iyo. Dalangin namin, Lord, na patuloy niyo po silang ingatan at patuloy niyo po silang pagpalain sa kanila pong mga buhay. Thank you, Lord God. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Para po sa ating mga announcements, every Wednesday po, 7 o'clock, ang ating pong Bible study via our Facebook page. At ang ating prayer meeting naman po every 5 a.m. and 8 p.m. via Facebook Messenger Prayer Circle Group. So kung gusto niyo pong mag-join sa ating mga gawain, message na lang po ang ating official Facebook page. And ngayong araw po ito, meron po tayong inihandang special sa isa po sa ating mga minamahal, si Mima po, Sister Aurora Vista, to present the appreciation of a service awardee for 30 years na siya po ay ating naging treasurer from 1992 hanggang 2022. Kaya naman, tinatawagan po natin si Sister Auring, si Mima, dito po para po maibigay po ang ating token of appreciation at mapag-pray po kayo ng ating mga pastors. May we call on Pastor Archie, Pastor Megs, and the Board of Elders dito po sa harap. At ipa-play po natin ang ihanda po naming video of gratefulness para po sa inyo, Mima. Amen. Sa mga hindi po nakakaalam, si Mima po, si Sister Aurora Vista ay ating pong treasurer 30 years from 1992 hanggang 2022 po. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ni Sister Auring. At binibigay ko po ang floor kay Pastor Archie para po ipanalangin ng ating minamahal. Po ang Panginoong Diyos. Short message lang po si Mima po kasi ay one of the pillars ng Feast of Harvest Christian Ministry. Nung itinatag po ito, 1992. Isipin nyo lang po, treasurer po siya nung 1992 hanggang 2022 po. Kung naririto po si Jeje at si Micah, kasing edad ho nila na naging ingat yaman po ng church natin. Kaya bago ko po makalimutan po na ipagpe-pray ko po siya after this ilalagay ko muna ho yung medal natin para sa kanya. Simple man po ito. Maraming salamat, Mima. Tapos, nais ko rin pong basahin po yung atin pong simple man po na certificate of appreciation po ito. Nais ko pong basahin, nakalagay po rito. Certificate of appreciation, that this certificate is awarded to Sister Aurora Dizon Visda for her invaluable experience and responsibility shared as treasurer of the Feast of Harvest Christian Ministry for 30 years, given this 12th day of March of the year 2023 in the Feast of Harvest Christian Ministry Worship Hall. Signed, Pastor Archie Reso, Senior Pastor. Signed, Pastor Melvin D. Vista, Associate Pastor. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Mima, ito po'y para sa inyo. At bago po tayo manalangin, of course, yung ampaw po,
Purihin po ang Panginoong Diyos sa buhay po ninyo dahil kundi po dahil din sa mga tulong po ng bawat isa, hindi po natin maiipon po itong 2 milyong piso po na ito. Congratulations, Mima, ha. Ito pong, maliit man po yung halaga, it doesn't count po, pero yung thoughts natin po na inalaala natin si Mima, sabi ng Biblia po, pag gumawa ng mabuti, wag na nating sabihin. Pero sabi rin ng Bible po kasi, bigyan ninyo ng parangal ang dapat parangalan. Kaya po pinararangalan natin po si Mima. Mima, sa maliit po na pagpapasalamat namin po, naiyak tuloy ako, Mima. maraming salamat po, Mima, sa lahat ng kabutihan po ninyo. Thank you po, Lord. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ang sabi nung verse kanina, sumagi lang sa isip ko, ano, yung unang Korinto 15:58. Sabi po doon, lahat ng ating pagpapagal po ay hindi mawawalang kabuluhan sapagkat alam po natin, gagantimpalaan ng Diyos sa tamang panahon po ang lahat ng ating ipinagkaloob na paghihirap. Ngayon po sa isang simpleng panalangin po, napakaganda ng pagkakataon na ito. Malakas si Mima, buhay pa po siya, na ipadama po natin ngayon, kaysa naman darating yung panahon po, tsaka natin maalaala, na bigyan natin ng parangal po ang isa po sa masigasig at napakabuti po na lingkod ng Diyos na ginamit ng kasangkapan po para maitatag po ang Peace of Harvest Christian Ministry. Kasama na rin po yung atin pong pagtatapos, and special announcement lang din po kasi after this prayer po ay magtatapos na po tayo. Sa lahat po pala ng babautismuhan mamaya, sa lahat ho, ang address po ay number 5 Palomino Street, doon po sa Rancho Estate 1, number 5 Palomino Street. Pagpunta nyo sa Rancho Estate, tanong nyo ho kung saan po yon, doon po nakatira si Brother Boy. Huwag kayong makakalimot po, magdala ng tuwalya, shorts, damit po, at saka po, ipagtanong nyo na lang po sa gate doon para hindi tayo maligaw. Ngayon po mga kapatid, sama-sama po nating ipanalangin si Mima. Patuloy na taglayin ni Mima ang lahat ng pagpapala, gabay, patnubay, pag-iingat ng ating Panginoon. Muli, Ama, maraming salamat po sapagkat ang araw na ito ay talagang nagalak po ang puso namin. Sabi nga kanina, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Unang-una sa lahat, Panginoong Ama, taos puso naming pinasasalamatan. Una po ang Diyos na lumikha po ng langit at ng lupa sa buhay ni Mima sapagkat siya po ay naging kasangkapan po for 30 years, Panginoong Ama, na ginamit niyo po ang aming mahal na kapatid na ito, hindi lang po sa gawain niya bilang ingat yaman, kung hindi sa kanya pong sigasig po sa lahat ng mga pangunahing gawain po, lalong-lalo na sa Puray Christian Church. Kaya Panginoong Diyos, alam niyo po ang kalagayan ni Mima, maraming mga pagsubok din na dumadating sa kanya pong pisikal na pangangatawan, sa lahat po ng kanyang kalusugan, pero nagkakaisa kami ngayon, Panginoong Ama, na sa pamamagitan ng habag, pag-iingat, patnubay ninyo, babalutin niyo po si Mima ng complete healing, bibigyan niyo po siya ng kagalakan po, Panginoon, gaya ng mga aral na natutunan niya, anuman po ang mga kinakaharap, panatag ang kalooban ni Mima, Panginoong Ama, na siya po'y sinasamahan ninyo, hindi niyo po siya iiwan, at patuloy magsasama-sama kami lahat, Panginoong Ama, sa paglilingkod po dyan sa langit, lalong-lalo na napakaganda ng inihanda niya, napakaganda po ng ehemplong dapat tularan din po ng mga taong susunod po sa yapak ni Mima. Kaya Panginoong Diyos, kasama po ang aking panalangin po sa lahat ng aming mga kapatiran. Ngayon pong umaga na ito, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, muli ko pong binabasbasan ang lahat ng mga kapatiran, sang-ayon po sa aklat ng bilang 6:24 hanggang 27. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Maraming salamat din po, Mima. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Thank you po, Mima. Sige po, sa ating pong pagkatapos, tayo po'y umawit at magbigay ng papuri sa ating Diyos.
name above all names, that remains forever, still the same. Praise the name, Jesus, name above all names, that remains forever, still the same. Praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name so overriding. Praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever, ever. Praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever, ever. Praise the name. No other name can heal us, can free us, so precious. Let's praise the name. Thank you, Lord. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. So mapagpalang umaga po sa bawat isa.